Construction mga dre. Ang pangkaraniwang tanawin. Yan yung pinakatrabaho nila mga dre, no? Mag-ano lang, mag-traffic lang pag may mga nagko-construction na ganyan. Dito inaayos nila yung mga ano, sidewalk lang yung sa kanila mga dre, no? Yun lang yung inaayos nila. Ang init na mga dre, no? 24 degrees Celsius. Mainit na, grabe. Pero pag umaga, okay pa naman mga dre, no? Malamig-lamig pa. Pag ganitong ano lang talaga. Pag hapon na, pag hapon. Bibili na pala ako ng ano mga dre, no? Nung, ano ba yun? Gamot sa mata. Pampatak kasi nagpa-check up na nga ako kanina mga dre, no? Galing na ako sa ano, sa dun sa clinic. Tiningnan na ako ng doktor. At yung doktor parang ano, parang timang eh. Ilang beses pa lang ako nagpapa-check up mga dre, no? Pero worry ko parang isang doktor pa lang yung napa-check upan ko na kumbaga maayos makipag-usap sa pasyente mga dre, no? Bibilin ko na to mga dre, no? Ito yung eye drops na inirekomenda, na inireseta sa akin ng doktor. Yung isa hindi effective. Sinabi ko sa kanya kung ano yung binigay sa akin ng pharmacist, kasi sabi ko hindi effective dok eh. Kumbaga pagkagamit ko ngayon mamaya mangangati na uli. Sabi niya anong pangalan nun? Nahirapan pa akong tandaan eh. Tapos ayun, binigyan niya ako ng panibago mga dre, no? Yan ang bibili natin dito. Pambira. Ba't yan? Hindi pala yung mga dre, no? Ito ba yun? Eye drops. Pero tanong ko na nga lang sila kasi ang hirap basahin eh. Optichrome. Optiv lang yun nasa kanila eh. Libreng pa BP mga dre. Okay. Start. Agree. Continue. Skip. Teka, ba't right arm? Continue. Begin test. Gérant, faites le 101 s'il vous plaît. Gérant, faites le 101. $90 and above? Ano sa akin? Take a second measurement. Kakaano lang sa akin eh. Ang taas naman. 140 and above. Test BP again mga dre, no? Kailangan naka-relax. Ang taas, 140. Ganon. Mataas pa rin.
Ulit nga mga dre, hindi ako nag-iingay. Ayan pala yung resulta ko mga dre, no? Ulit. Dapat pala wag ako maingay mga dre, no? Pangatlong ulit yan, ha? Maingay kasi ako eh. Kaya tumaas eh, no? Ganun pala yung pag madaldal ka mga dre, no? Tataas siya. Pambihira. Antayin ko lang tawagin yung pangalan ko. In-order ko na yung gamot mga dre, no? Tinawag na yung pangalan ko mga dre, no? Handa na yung gamot. Nung sinabi sa akin yung presyo, 87. Sabi ko, what? Sabi niya, wala kang insurance. Sabi ko, meron. Hindi ba kinuha sa'yo? Hindi. Kaya pila uli ako mga dre, no? 87 pag walang insurance. Dalawa pala yung binigay sa akin gamot sa mata mga dre, no? Grabe, mahal, di ba? Kung wala kang insurance, $87. Tingnan natin kung magiging magkano. Thank you. Iyon. Alam niyo ba mga dre kung naging magkano? Eto kanina 87. Ngayon 877. 10% mga dre, no? 10% na lang yung binayaran ko. Kaya napakalaking bagay ng insurance, di ba? Mga dre, nagre-review na pala ako, no? Nagre-review na ako ng posibleng maging tanong sa citizenship exam. Kailangan natin ng kape habang nagre-review. Test mic. Mic test. Friday mga dre. Last day of work. At ang good news ay long weekend. Yes! Ibig sabihin niyang long weekend mga dre. 3 araw na walang pasok. Sabado, Linggo, Lunes mga dre, no? Kaya mahaba-haba yung pahinga. Nag-basketball kami, di ba? Panalo naman kami mga dre, no? Kaya lang pakasakit ng aking katawan. Magpa-part-time dapat ako bukas. Ewan ko, kaya ko ba? Pambihira. Ang sakit ng mga ganito ko, mga hita ko, mga binti ko. Anyway, mga dre, no? Kasi kahapon, bumili na ako ng gamot, mga dre, no? Ang naipakita ko lang is yung bumili ako ng gamot. Tsaka, ano pa ba? Yun nga, no? Yung paggamit ng insurance, mga dre, no? Kahapon, mga dre, hindi ko lang paano ba? Hindi ko na ikwento yung experience ko sa pagpapa-check up. Kasi yung doktor mga dre, medyo masungit ba? 'Di ba ang appointment ko noon is 11:30. Natawag na ako is 12:30 na. Tapos pagpasok ko, parang galit yung doktor. parang nambubuli mga dre, no? What do you feel? Ganun na agad siya eh. Malakas yung boses niya na na parang nananakot mga dre, no? Ganun yung style niya. Pinapaliwanag ko sa kanya na yung optometrist nagsabi sa akin na magpa-check up. Hindi niya ako pinapatapos mga dre, no? Talagang ikinakat niya ako. Sabi ko sa kanya, because my optometrist, no, what do you feel? Sabi ko, the optometrist told me that, no, forget your optometrist. What do you feel right now? Are you sick? Yung ganun mga dre, no? Tapos kung paano niya sabihin yun is, yun nga, paggalit na parang naiistorbo mo siya. Yung ganun, parang hindi ka nagbabayad. Libre, oo, pero it doesn't mean na hindi kami nagbabayad mga dre, no? Kasi after ng check-up namin, naka-charge sa sa government ng Quebec mga dre, no? So, I mean, the way na pagtrato niya is not nice. Hindi, yun nga, no? Nagpatuloy kami. 4 na beses niya akong tinanong na ganun. 4 na beses kong pinapaliwanag sa kanya na
parang sabi nga ng optometrist is kailangan ko magpa-check up kasi nga yung ano ko mga dre, no, yung sa iris ko merong gray circle. Hanggang sinabi niya nga na no, forget your optometrist, tell me what do you want. So sinabi ko sa kanya, here's the thing doc, I need a general checkup. Since I arrived here, I've never had the general checkup. Sabi ko gano'n sa kanya, I want my blood to be checked if I'm diabetic, if I have diabetes, or if I have high cholesterol, yung mga ganun mga dre, no? So, ginawa niya naman yun, sinusulat niya, tapos pagtapos nun, habang sinusulat niya yun, pinakyat niya ako sa pinalipat niya ako sa higaan mula sa upuan, sabi niya, okay, you sit there, on the bed. Nagpunta ako doon mga dre, no? Habang nakatayo ako doon sa habang nakaupo ako doon sa may bed, sasabihin ko sa kanya na makati yung mata ko. Doc, my eyes is don't talk. Ganun na agad siya, no? So, nag-aano na ako mga dre, no? Kumbaga, medyo naiinis na ako noon. Gusto ko nang kumprontahin siya kasi nga I don't like the way he treats me mga dre, no? Parang ganon. So, pagtapos niya ako i-BP, sinabi niya na, okay, what are you trying to tell me? Ibig sabihin pala, tumahimik lang ako kasi nga bini-BP ako mga dre, no? Hindi ako makapagpigil. So, yun. Sinabi ko sa kanya na makati yung mata ko at binigyan niya nga ako ng 2 gamot mga dre, no? Yung gamot na kung wala kang insurance ay $87. Bakit ganun, no? Karaniwang doktor mga dre, sa experience ko, karaniwang doktor na nakakausap ko is parang yung parang naistorbo mo sila sa trabaho as if na it's their job, right? Na tanungin ka kung ano. I mean, I'm trying to explain my side, di ba? Kung ba't ako nandun kahit wala akong sakit. Pero apparently, ayaw niyang makarinig ng may optometrist told me sa maraming pagkakataon mga dre, no, na ganun yung experience ko na parang hindi maganda yung gising nila. Ewan ko kung nag-away sila ng asawa niya, yung mga doktor mga dre, no. Kaya mainit yung mga ulo nila. I mean, mali, di ba? I mean, walang tamang dahilan para itrato ka ng ganun, yung sisigaw-sigawan ka, nagtatanong lang, okay, nagsasalita ka, hindi ka pinapatapos. Nagsasalita ako, hindi niya talaga ako pinapatapos mga dre, no? Talagang lalo ako nag-i-stammer, lalo ako nabubulol-bulol, kaya gusto ko nang mainis, Ang bihira, Pero ganun pa man mga dre, no? Ayun nga, naibigay niya sa akin kahapon yung papel na kailangan mga dre, no? Pag pag magpapa-schedule ka sa blood test mga dre, no? At eto na nga, kahapon kukuha ko ng schedule mga dre, no, para sa blood test. Binigyan lang nila ako ng form. Ayun yung ibibigay ko sa ospital pag nagpa-blood test ako. Ako yung magpapa-schedule sa sarili ko. Ganito nga mga dre, no. Naghanap ako online kasi papa-schedule Naghanap ako kung saan, chinek ko sa Click Sante yun mga dre, dito sa sa Quebec. Unang nakita ko is Jewish Hospital. Medyo malapit sa amin yun. So, nakalagay doon 7 days available sila. Kinlik ko. Tapos nag-fill up ako. Tapos pagdating sa date, may availability lang sila sa September pa mga dre. Mayo pa lang ngayon Blood test lang yung gusto kong mangyari, pero sa September pa. Pero anyway, nag-fill up pa rin ako, tinapos ko. Pagkatapos, tumingin uli ako sa iba mga dre, no. Ang tinignan ko naman is dito sa St. Mary. Halos kasunod lang ng yun mga dre, no, ng Jewish Hospital. Malapit lang din sa amin kung saan ako na-colonoscopy. Doon at least mga dre, no, na-schedule ako doon for July 2. At yun yung kukunin ko mga dre, no, yung July 2. May ngayon, di ba? May 17. June, July. So meron akong kulang 2 months mga dre, no. Matagal, mahirap magpa-schedule dito mga dre, kahit sabihin lang yung kukunan ka lang ng dugo, iba blood test lang. Kailangan pa rin ng yun nga, no, mahabang pag-aantay mga dre, no, kasi nga karaniwan puno sila Meron namang mga private kung gusto mo, kaya lang magbabayad ka. Siyempre doon tayo sa libre mga dre, no. Hindi naman tayo nagmamadali kasi maayos pa naman yung pakiramdam ko mga dre, no. At sana nga maayos nga yung buong katawan ko, di ba? Yun lang naman mga dre. Lang ako na sa mga doktor, no. Kumbaga
pag ganun yung palagi yung experience mo, syempre sa susunod na doktor na pupuntahan mo, hindi mo na alam kung paano ka magsisimula, di ba? Ang bihira mga doktor yan, oh. Isang doktor pa lang nakausap ko ng matino, mga dre. Nung naalala ko nung masakit yung tiyan ko, nagpunta ako doon. Bata-bata pa yung doktor eh. Nung pumunta ako doon, inaasahan ko na masungit din yun, mga dre, no? Pero natuwa ako kasi nga, hindi siya masungit, mga dre, no? Ngayon naman, yung doktor ngayon, inaasahan ko na medyo hindi siya masungit, pero hindi rin siya, hindi rin siya ganun kabait. Parang neutral lang siya. Pero, nung kinausap niya na ako, talaga naman parang basura yung pakikipag-usap niya sa akin, mga dre, no? Parang basura ako. Pambihira, oh. Buti nakapagpigil ako, mga dre, no? Kasi kung isa pang niya, talaga ako kumprontahin ko siya, 'di ba? Na if you want respect, 'di ba? Respect me. Respect begets respect, 'di ba, mga dre? Dapat ganun eh. But anyway, sabi nga nung isang kasama ko, baka lang sila, kumbaga pagod na kasi nga karaniwang pasyente nila may mga edad na, 'di ba? Nakakatuwa, may kasabay pa ako doon, mga dre, no, naka-wheelchair. Parang Latino siya eh, naka-wheelchair. Bata pa, I think nasa mid-40s siya, ganun. Naka-wheelchair siya, tapos balbasarado, mahaba yung buhok. Mukhang masigla pa, mga dre, no. Pagkatapos ano tawag na ito? Nagbukas ng beer. Habang inaantay niya na matawag yung pangalan niya, umiinom muna siya doon, pambihira. Oh. Napakahusay. Pero ang sakit na ng mga ng mga binti ko, mga dre. Binti ko, yung singit, yung hita. Unahan ko na siguro to ng ng Alaksang Porte. Yun lang yung katapat niya, mga dre, di ba? Spot Pinoy, mga dre, no? Maganda yung mga topic namin netong mga mas paganda ng paganda, mga dre, no? Kasi informative, especially dun sa mga, lalo na itong huling dalawa, mga dre, no? Na interview namin. Kasi paano ba, lang sila, nag-DIY ng pag-a-apply, mga dre, no? Tapos malaking pamilya sila, 5 yung anak nila. At sa pag-a-apply ng maraming pamilya, mga dre, DIY kung paanong gagawin. Kumbaga may makukuha kayong idea, yung ganun. Ang nakakatuwa pa dun, mga dre, no, mga scammer pa rin, pambihira. O pala, magiging topic natin sa yan, mga dre, no, sa linggo, ay na magiging topic natin sa Spot Pinoy, mga dre, no. Siguro hihingi tayo ng mga advice sa ibang kababayan natin tungkol sa pag-iwas sa mga scammers, mga dre, no, kung paano natin maiwasan yung mga scammers na yan. Kasi minsan hindi maiwasan, no, kahit sabihin gaano ka nag-iingat, gaano ka katalino, mga dre, no, gaano ka kagaling, o kahit na biktima ka na, minsan hindi maiwasan na mabiktima ka pa uli, no. Kasi nga pagaling sila ng pagaling, mga dre, no. At minsan yung mga paraan nila ng panghihimok o panghihikayat masyadong masyadong kapanipaniwala pa, yung ganun. Kaya yun, hopefully sana makapagbigay kami sa inyo ng magagandang tips, mga dre, no. At yun, mga kababayan natin na may alam, especially sa mga ganyang bagay, mga dre, no. Kasi napakahirap ma-scam. Imagine yung huling ina-interview namin, mga dre, no. Una, paano ba? Na-scam sila ng 100,000. Tapos kumbaga hindi sila nadala, mga dre, no. Nung sumunod, paano ba yung sumunod? Yung sumunod, hindi mo matawag na scam ba o legal? Kasi, mga dre, pagtapos nila magbayad, ganito, mga dre, no? Training center, okay? Magti-training ka ng program nila na para sa Canada, mga dre, no? PSW na tinatawag. Magti-training ka sa kanila. Pagkatapos nun, aalukin ka nila ng kumbaga baka gusto mong mag-apply, may program kami papunta sa Canada. Siyempre ikaw, kumbaga matitempt ka, 'di ba? So ang gagawin mo, ang ginawa nila, nag-agree sila, pumayag sila na sige, pag-apply kami diyan. Tapos ito ang isang dapat nakakaduda, mga dre, no, dapat napagdudahan nyo.
Nung sinabi nila na okay, mag-a-apply kami. So I think nagkaroon ng pag-uusap sa tauhan ng training center na yon, tsaka doon sa nagtitraining na kumbaga okay, ganito yung gagawin mo sa pag-a-apply mo. Pero kung ano mang proseso o kung nasa ang stage na tayo ng application mo, dapat wag mong ikwento kahit kanino, lalo na sa mga kasama mo na nag-aaral. Parang ganoon mga dre, no? Parang pinagusto nilang ilihim. So sa madaling salita mga dre, nagbayad sila ng 300,000. At ito pa yung nakakainis dun sa pinapirmahan sa kanila. Sa pinapirmahan sa kanila, sinasabi na hindi sila pwedeng pumiyok o hindi nila pwedeng i-post sa Facebook o siguro pati sa YouTube mga dre, no? Kung ano na yung sistema ng pag-a-apply nila o kung nasa ang stage na sila mga dre, no? Yung ganun, kasi kakasuhan daw sila. Parang legal na parang hindi. Kasi kumbaga may napapaalis naman yung training center mga dre, no? Kumbaga let's say isang tao sa loob ng isang buwan o 2 buwan o 3 buwan, may napapaalis sila pa isa-isa mga dre, no? Ang sistema naman, kung napakadami nang nag-a-apply, so paano gagawin mo kung yun lang yung kaya mong paalisin? Parang wala silang ka-tie up talaga na agency rito o wala silang sinusuplayan talaga rito na nangangailangan ng serbisyo na ino-offer nila sa Pilipinas, ng training na ino-offer nila sa Pilipinas mga dre, no? Parang nag-a-apply lang sila, naghahanap lang sila ng employer na nangangailangan ng tao, tapos siguro parang lang nila i-repair lang nila mga dre, no? Kasi nga ang pagpapaalis sa tao kokonti mga dre, no? Tapos ang bentahe pa nila sa mga tao, ang binibenta nila sa tao is after 6 months makakaalis ka na, makakapunta ka na sa Canada after mo mag-training sa kanila, after mo magbayad ng 300,000, yun, makakaalis ka na. Actually kulang pa daw yung 300,000 na yun mga dre, no? Kasi the moment na makuha ng kanila ng employer is magbabayad ka pa ng ng 200,000. So kalahating milyon mga dre, no? Mahigit kalahating milyon yung hinihingi nila para ka makaalis. Paano ba? Kasi sabi nung mag-asawa, yung mga kasabayan nila na nag-training doon hanggang ngayon at nagbayad pala, kasama nilang nag-apply doon mga dre, nag-training at nag-apply sa training center na yon. Yung kasabayan nila na nagbayad hanggang ngayon nasa Pilipinas pa mga dre, no? Ilang buwan na sila rito, mag-iisang taon na sila rito sa Canada mga dre, no? So yung sinasabi ng training center na 6 months makakaalis ka na, walang katotohanan mga dre, no? Parang lang nila, yun nga, pakulo, para lang mahikayat ka na magbayad ka na agad. At the worst thing doon is yung pinapirma nga mga dre, no? Pinapirma na ikaw hindi mo pwedeng i-social media kung ano yung nangyayari sa application mo kasi nga kakasuhan ka nila. So doon pa lang mga dre, no? Kumbaga red flag na yun eh. Parang ina-anticipate na nila na na madi-delay yung application mo ng sobrang tagal pero hindi ka dapat pumiyok. Kumbaga, ina-anticipate nila na baka maisip mo na i-vlog sila, di ba? Lagay sila sa Facebook or sa YouTube. Kumbaga, nandun na yung kasulatan na dapat pumirma ka na, hindi mo dapat gawin yun. Eto pa mga dre, no? Yung pera mo is non-refundable. Transferable, pero non-refundable. Sabi nga nung mga dre, no? Sabi nga nung na-interview namin is, kumbaga, sinong bibili? Di ba? Paano mo maita-transfer? Kanino mo maita-transfer? Kasi gusto nga nilang, yung nagbibenta, obviously, kaya sila nagbayad kasi gusto nila makaalis. Ngayon, dahil sa tagal, hindi pa sila nakakaalis, ibebenta nila. So, sinong bibili nun, mga dre? Di ba? Kanino mo ita-transfer yun? Yung ganon, kaya dapat po, no, kumbaga, maging maingat kayo, maging matalino, mga dre, no, sa pagpili ng mga pag-a-applyan nyo. O kaya, siguro yung mga agency rin siguro maging transparent sila mga dre, no? Maging responsable sila sa pagsasabi ng totoong kumbaga timeline kung hanggang saan, kung hanggang kailan naabutin yung application mo. 'Di ba? Hindi yung katulad ng gano'n, sasabihin sa'yo 6 months tapos mahigit 1 taon na hindi ka pa nakakaalis. So, anong maiisip mo, 'di ba? Sabi ko nga, wala bang magawa yung gobyerno tungkol diyan? Kasi
parang sa dami ng issue yatang lumalabas mga dreno tungkol sa ano na to, tungkol sa training ano na to, training center, naglabas na ng ano ng ano bang tawag dito? Naglabas na ng statement yung TESDA at sinasabi nila na itong training center na to is hindi namin anong tawag yan mga Andre? Hindi namin accredited yung training center na yan. So, sabi ko, okay, so bakit sila nag-ooperate? Pwede pa rin pala yun kahit hindi sila accredited. So, apparently, pwede pa rin pala talaga mga Andre, no? Pwede silang mag-ooperate kahit hindi sila accredited ng TESDA. At I think as long as na may business permit sila, paano ba? I don't know how it works mga Andre, no? Pero di parang walang visa yung ano, yung okay kung hindi ka accredited ng TESDA, okay lang as long as na yun, I think legal naman daw sila mga Andre, no? Hindi mo naman daw pwedeng ano, matawag na illegal recruitment kasi nga may napapaalis sila pa isa-isa. Pero ang tanong is may ano ba sila? Kumbaga may permit ba sila na makapagpaalis ng tao? Oo, legal yung ano nila, legal yung training center nila. Pero ang tanong, may ano ba sila? May permit ba sila para mag ano, yung kumbaga, yun nga mga na magproseso ng taong aalis papunta sa bansang Canada. 'Di ba? Yung ganun. Kaya yun mga Dre, ingat-ingat sa mga ano, scam na parang totoo. Naalala nyo ba yung ano, nangyari kay Bernie mga Dre, nung nasa Saudi pa siya. Yung, eto, kwento ko uli para sa mga bago lang mga Dre, no. Ganito po ang sistema ng ibang ano, ng ibang legit na parang scam na mga agency mga Dre, no. Nakita mo sa Facebook, okay? Kinilik mo ngayon kasi nakita mo, okay, malaking ano to malaking agency to, legit na agency to. Kinilik mo mga Dre, no. Tapos nag-fill up ka ngayon kasi nga interesado ka makapunta ng Canada pinilapan mo, chak. May ganun pa di ba? Ngayon pagtapos mo mag-fill up kasi nga nakalagay na rin yung experience mo sa trabaho mga Dre, no. So mag-i-email sila ngayon, sasabihin sa'yo na napili ka ng isang employer. May employer ka na mga Dre, no. At ang susunod nilang gagawin o ang susunod mong gagawin is fill upan mo yung retainers agreement. At pagtapos mong fill upan yung retainers agreement mga Dre, magbabayad ka na ng retainers fee. At eto, yung retainers fee is non-refundable mga Dre, no. I think 30,000 to 35,000 yung binayaran ni Bernie noon mga Dre, no. So nagbayad na siya kasi nga ang sabi sa kanya sa email is may employer na siya, napili na siya ng employer. So, para mag-proceed yung application mo, kailangan mo magbayad ng retainers fee at pumirma. Ganun yung ginawa niya. Pagkabayad niya, after 3 months, wala pa rin nangyayari. So, kinontak niya ngayon, yung agency, o yung consultancy firm, ano po nangyari? Ba't hanggang ngayon po, wala pang follow-up o wala pang update sa pag-apply ko? Pasensya ka na, kasi mahirap hanapan ng employer yung skills mo. Ano nangyari? 'Di ba? Akala ko ba napili na ako kaya nga ako nagbayad Kasi akala ko may employer na ako. Tapos sasabihin niyo ngayon after ko magbayad is mahirap hanapan ng employer yung skill ko. Alam niyo yun mga Dre, yung mga 'di ba? Sa akin kasi simple scam na yung mga Dre, no. Kumbaga, yung ganung bagay, scam na yun, in-scam mo na yung tao 'Di ba? Kumbaga, sinabi mo yun sa kanya para magbayad siya. 'Di ba? Na okay, may employer ka na, magbayad ka lang kasi kasuhin na kita. Parang ganoon. So nagbayad ako, 'di ba? Tapos wala pala. Kasi yung retainers pay mga Dre, no, non-refundable nga yun O nga pala, yun nga no, dahil non-refundable yun, nakarating dito si Bernie, yung tropa ko mga Dre, no, nandito na sa Canada. Pero anong tawag dito? Wala na, hindi nyo na nakuha yung retainers pay niya mga Dre, no. Kaya ingat po sa mga ano ina-applyan nyo o sa mga ini-inquirean nyo. Legit naman sila mga Dre, no? Legit sila. Kaya lang parang lolokohin muna nila kayo, 'di ba? Para magbayad muna kayo. Yung ganon. I mean, walang ibang paraan para tawagin yun mga Dre, no? Yung ginagawa nilang ganon. May employer ka na, magbayad ka na. Pagkabayad mo, wala palang employer, mag-aantay ka pa rin, 'di ba? So niloko ka, 'di ba? I mean, hindi ako makaisip ng ibang tawag doon 'Di ba? Anyway mga Dre, no, yun lang naman. Mag-ingat kayo mga Dre, no, at dahil Friday ngayon, relax muna mga Dre, no, pasensya na kayo.
Nagre-review ako mga dre, no? Yun nga, no? Nagre-review ako sa citizenship. At, yun, para sa mga ano natin yan, sa mga masugid natin mga kaibigan dyan. May problema tayo sa Canada. Ayan mga dre, no? Hopefully, may pakita natin wala tayong problema sa Canada mga dre, no? At saka pagdating po sa citizenship mga dre, no? Citizenship, tsaka yung renewal. Yung renewal ng PR mga dre, no? Sa pag-PR po, pag naka 2 years ka sa Canada, within 5 years, kung naka 2 years ka sa Canada, makakapag-renew ka po ng PR mga dre, no? Sa citizenship naman, pag naka 3 years ka sa Canada, within 5 years, naka 3 years ka sa Canada, so makakapag-apply ka po ng citizenship. So ibig sabihin po, kumbaga kahit umalis ako sa Canada ng 1 taon o 2 taon, basta nakumpleto ko na yung 3 taon, makakapag-apply po ako ng citizenship. Ganun din po sa PR, no? Kahit 3 taon ako mawala sa Canada, kung nakumpleto ko na po yung 2 years o 752, basta 700 plus mga dre, no, na days na nasa loob ako ng Canada within 5 years, makakapag-renew po ako ng permanent residency. Ngayon lang po yun, kaya hindi po kumbaga hindi masyadong issue yung matagal kang nawala sa Canada. Ang mahalaga po is habang nandito ka is nagbabayad ka ng tax mga dre, no, at wala kang mga kaso. Nagbabayad ka ng tax. Kasi tinatanong nila yung mga dre, no, nagbayad ka ba ng tax noong 2018, 19, 20, 21, 22, 23? Nagbayad ako lahat ng tax niyan. Walang problema, kaya okay, go. Eto, reviewer mo, mag-review ka na. Kasi mag-i-exam ka na soon. Boom! Di ba? I don't know who cut that. Yun, shoutout mga dre, no? Shoutout po kay Tita Mirna Murato at Juan Miguel Murato. Maraming salamat po sa suporta. Ingat po palagi. Nako po mga dre, napakaganda na ng Canada, di ba? Talaga namang mai-inlove ka, oh, pambihira, oh. Ang mga puno, ang mga bulaklak, yan, oh. Di ba? Sana laging ganito mga dre, di ba? Kaya lang hindi, eh. Mga dre, thank you, ah. Hanggang sa ulitin, ingat po kayo lahat palagi at God bless.